Magandang araw mga boss. Ang problema ng customer, malakas daw magbawas ng langis itong makina niya. Bukod doon, bigla daw tumataas yung mirror nito habang nasa biyahe siya. Tapos nag-check engine. Ito, tagas siya. Oo, may leak na nga. Ito, pinunasan ko na nga lang ito eh. Tagas ng langis. Lagi nga, nauubos yung langis ko eh. Silipin ko nga itong ibabaw ng valve cover niya. May tagas din ng langis oh. Sa labas lang ito nakaparking. Hindi, sa loob naman. Sa likod eh. Sa likod malakas Sa loob naman, kailan medyo matagal nang hindi ko Ha? napapalitan. Anong matagal? Baka isang taon ko lang napansin na may leak, hindi ko Ay, no. napapalitan. Basa sa Oo, likod. doon lagi. Kaya pag nag-start ako, hindi nag-aamoy usok. Ito, parang natuto na. Tapos ano problema nito? Nag-check engine? May mga time nag-check engine? Oo, dito, papuntan. 2 beses ako na Nag-check engine siya? Oo, tumataas yung minor. Ano nangyayari? Tumataas yung minor, tapos Biglang, check engine. Ah, Mga ganon? 2,000 ng RPM siguro. oh. Testing ko nga ito mga bossing. Pa-start ko nga itong makina para makita ko kung lalabas yung check engine dito sa dashboard. Biglang, biglang aangat yung minor. Oo, angat yung minor, tapos may check engine. Ginagawa ko, pinapatay ko yung makina. Tapos pahinga ko ilang segundo. Nag-aano siya, yung bibiglang taas yung Oh, biglang ano? tumataas. Pumapalo yung... Tumatakbo yung sasakyan. Oo. Kahit tumatakbo yung sasakyan. Ang ganda ng minor pero yung sakit niya, biglang umaangat. Try ko nga itong i-rev. Pwede kasing naiipit lang itong throttle niya. Pero sa nakita ko, okay naman siya. Wala namang sabit pag ni-rev ko. Ulitin ko nga mga boss. Kailan pa nangyari yun, sir? Yung pagtaas ng check engine, baka mga ano pa lang. Kasi magdadalawang linggo pa lang. Nang mula nung umpisang gumanon. Scan ko nga muna. Sige. Assessment ko dito sa problema ni customer, kaya lumalabas yung check engine. Kasi itong dulo ng ignition coil na dumuduktong dito sa spark plug, malamang nababasa ng langis. Kaya possible na biglang tataas yung minor nito tapos mag-check engine. Kasi itong ibabaw ng valve cover niya, meron siyang basa ng langis. Pero hindi ko naman inaalis dyan na pwede rin panggalingan itong throttle body ng check engine or yung biglang pagtaas ng binor. Lalo na kinalas pala ito ni customer tapos nilinis niya. Kaya pwedeng may mali sa paggawa. Isa pang sumbong ni customer, di ba? Nasa biyahe siya, biglang aangat yung binor. Paano kung may sasakyan sa harapan niya, biglang umaandar biglang angat yung binor, dinabangga niya pa. Tako, may mga fault code pala. Diba? Ano na? Ayun, may mga fault code Madaming fault code. Ano, di ba nabaha to? Hindi naman. Pero minsan, lumulusong ako sa bahab kasi bahain yung sangka, mabababaw lang. Mga hanggang gulong. Dalawa. Dalawang fault code. ABS, BCT, TRC. Dalawa. Tingnan natin sa report. At ito nga mga boss, ang lumabas dito sa fault code niya, itong throttle body, pati itong voltage ng battery. Okay. Gawin muna natin. Mamaya ko na lang itutuloy yung pag-scan mga boss. Gawin ko muna itong problema ni customer. Siyempre, una sa lahat, itong tagas ng langis dito sa valve cover gasket niya. Papalitan ko yan ng bago. Tapos, isunod ko rin sa gagawin itong throttle body. Siyempre, ayon kay customer, matagal na rin daw yung spark plug niya. Kaya sinuggest ko na palitan na rin pati spark plug. At para mapalitan nyo siyempre itong valve cover gasket niya, importante na matanggal yung lahat ng nakaharang dito sa ibabaw ng valve cover. Gaya nitong inlet hose na nakarugtong nga yan dito sa throttle body papunta dito sa air filter cover. Kung kailangan naman tanggalin yung mga vacuum hose or hose dito sa ibabaw ng valve cover, okay lang yun. Siyempre sa pagtanggal ng inlet hose, luwagan nyo lang itong dalawang clamp para matanggal niyan dito sa ibabaw ng valve cover. O, di ba? Tanggal na yung inlet hose, wala nang nakaharang. O, punta ka naman ngayon dito sa bawat ignition coil mo. Meron niyang mga connector. Siyempre, dahan-dahanin mo sa pagbunot, huwag yung pabigla-bigla para hindi maputol yung pinipisil mo dito sa connector niya. Ako kasi ang ginagawa ko dyan, pinipisil ko itong lock ng connector tsaka ako ngayon sisikwatin ng flat screw para hindi ako mahirapan. Ayan mga boss, disconnect ko na yung mga connector dito sa ignition coil. Kaya pwede ko nang luwagan yung bawat bolt ng ignition coil. Kaya lang napansin ko, grabe naman yung higpit ng bawat bolt nito. Saan pinagagawa to? Grabe. Wala, hindi ko pa napaano to eh. Minsan sumasama na yung ano dyan, yung plastic kapag sa higpit. Oo.
Sumobra naman. Naku, Sumobra sa higpit. sobra sa higpit. Ito ang magandang klaseng 6-can ko ang gagamitin ko dyan. Grabe. At dahil sa maluwag na yung mga bolt, kung makikita nyo, kinamay ko na yan mga boss para mas mabilis kong matanggal itong 4 na bolt dito sa bawat ignition coil niya. O di ba? Pwede ko na ngayon bunutin bawat ignition coil nito. Pasalan lang iso. Ayun. Kasi yung gasket nito, ano yan, kasama na yung ano niya, o-ring Oo. sa spark plug. Pasalan lang iso. At dahil sa natanggal ko na yung bawat ignition coil na nakatusok ngayon dito sa bawat spark plug niya, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 10 para maluwagan ko naman yung mga nakalagay na bolt and nut dito sa valve cover. Pero majority mga bossing na ang nakalagay dito sa valve cover niya, mga bolt, sa natatandaan ko, 2 nut lang ata na number 10 yung nakalagay dito sa valve cover sa gilid. Pero dito sa ibabaw niya, yung gitna, puro bolt ang nakalagay dyan mga boss na mahaba. Ito naman dahil nga hindi kasi yung socket wrench ko, gumamit ako dyan ng box wrench na number 10. Mga ano, tornilyo mo, Ano na? hinapitan na ng corrosion. Pinagkakapitan lahat. Yan o. Nakakatakot tanggal niya, baka maputol. Pwedeng maputol, no? Muti o yan. Ano, kailangan ko ba palitan yung mga tornilyo? Hindi Hindi. naman. Linis-linis lang kaya. Na, hindi ka nagpapamentenas. Change oil lang pinapagawa mo. Oo. Alam nyo mga bossing, duda kasi ako dito sa sasakyan ni customer na nabaha ito or nalubog itong makina. Kasi ang napansin ko dito, talaga nagkalat yung kalawang dito sa ibabaw ng makina niya. Mamaya makikita nyo, pag natanggal ko itong valve cover, may mga marka ng kalawang na namuo dito sa ibabaw ng cylinder head niya. At bawat tanggalin ko ng mga bolt dito sa valve cover niya, isa yung napapansin ko, namumuti siya o kaya kinakalawang. Taga-taytay kasi itong si customer. Pero tinanong ko siya, hindi naman daw nalubog itong sasakyan, kundi napapadaan lang daw siya sa baha. Kaya ako naman nabanggit kay customer na parang nalubog itong sasakyan niya sa baha dahil nga sa yung bawat sulok nitong makina nung mapansin ko may mga kalawang siya. Ganun pa man, ayun ang sabi ng customer na hindi naman talaga nalubog itong makina niya, kundi napapadaan lang daw talaga ito sa baha. Alam naman natin dyan sa Taytay, di ba? Maraming mga ama dyan kaya nga tinawag yan na tay, 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 tay. Joke. Para masaya, sabi ko kay customer, linisan ko na rin yung ibang sensor nito, gaya nitong camshaft sensor niya. Yung niluluwagan ko, pasensya na kayo, hindi ko na ipakita sa video. Pero ayun, natanggal ko na yung bolt na number 10, tapos iaangat ko na ngayon itong camshaft sensor niya. Sikwatin nyo lang ng flat screw yan, mga bushing. Ayan, unang-una, bakit hindi ko pa kasi tinanggal sa socket wire agad para hindi na ako mahirapan? Kasi nga mga boss, hirap ako magpisel ng lock niya dito sa camshaft sensor. Hindi katulad nung ganyan, nakaangat na siya, pipisilin ko na lang yan, tsaka huhugutin itong camshaft sensor. Di ba, natanggal ko na. Kaya nga pala mga bossing, pag nagkalas kayo ng valve cover at ng throttle body nitong sasakyan, hanggat maaari, i-disconnect nyo yung negative wire dito sa battery. At kung makikita nyo, dahil nga sa natanggal ko na lahat ng bolt dito sa ibabaw ng valve cover, pwede nyo na ngayon dahan-dahang iangat itong valve cover niya. Pero kung may mga nakakasagabal pa, mga bossing, kung sa palagay nyo para hindi kayo mahirapan sa pag-angat itong valve cover niya, unahin nyo munang tanggalin yung mga iba pang nakaharang dito sa valve cover para hindi kayo makasira. Gaya nitong isang inlet hose na nakarugtong pa dito sa cover ng air filter housing. Disconnect nyo muna itong connector ng map sensor. Pag okay na, yung pinaka-wire nitong connector ng map sensor nyo, i-disconnect nyo yan dito sa inlet hose. Ayan kung makikita nyo, tinatanggal ko itong wire ng map sensor connector dito sa inlet hose. Tapos, tuluyan nyo na rin tanggalin itong inlet hose para wala na siyang sagabal. Pag okay na, tsaka nyo na ngayon balikan itong valve cover, iangat nyo na yan para tuluyan nyo nang matanggal itong valve cover dito sa cylinder head. Di ba? Basic na basic lang mga boss. Kayang-kaya nyo di ba? Tanggal na, walang kahirap-hirap. Samantalang pag dinala mo yan sa pagawaan, naku, ang dami pong kakalasin dyan, ganito, ganyan, naku, ang hirap gawin yun. Ang daming arte, di ba? Akala mo, actor
Pag ipinarada mo nga sa luneta, naku po, pampamas yung arte. Hindi naman makakakuha ng best actor. Ang galing ko nga muna itong dalawang coolant hose ng throttle body, mga bossing. Baka mamaya may masaktan na naman dyan eh. Mag-comment na naman ng hindi maganda sa akin. Sasabihin niya na naman sa comment niya, ito lagi tong may kaaway. O kaya sasabihin niya, mag-vlog ka na lang! Sa pagtanggal naman ng throttle body, after nyo ma-disconnect nga yung dalawang coolant hose na nakalagay dito sa throttle body, meron siyang dalawang bolt na tatanggalin kayo na number 10, tapos dalawang nut na number 10. Pag natanggal nyo na yung apat na tornilyo na yun dito sa throttle body or dito sa ibabaw ng throttle body, mga bossing, pwede mo na ngayon i-disconnect yan. O, di ba? Ganun lang, basic. Dito na tayo sa gasket ng valve cover. Sira-sira na to eh. Tigas na oh. Kaya pala pumapasok na yung langis dito sa lagayan ng spark plug dahil nga sa itong tube seal niya, bukod sa matigas na, may biyak-biyak na rin. Sa tingin ko dito mga bossing, mula nung nabili itong sasakyan, hindi pa ito nagagalaw, itong valve cover niya. Kasi nga, kita naman dito sa gasket, grabe na yung tigas niya. I-pass forward ko na nga itong video, aabutin ako dito ng siyam-siyam para matanggal ko lang itong gasket niya. Siya nga pala mga bossing, pag ganito ang problema ng sasakyan nyo, hanggat maaari, ang ilalagay nyo na gasket dito sa valve cover, original, huwag kayong maglalagay ng replacement. Kasi nga, maliit lang naman ang diferensya ng price nila. Grabe, tigas. Kapit na kapit na. Tigas na nga, hindi na nga sa rubber eh. Kaya alam mga boss, pasensya muna, medyo mahaba pa itong video. Kaya pakiabangan na lang sa last part kung magiging okay ba itong sasakyan ni customer. Muli, hanggang dito lang muna. At sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. Ang sa ganun, hindi kayo masyadong napapagastos. Yun ang point. At kung okay lang din sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat!